Dominant Protector. Credit to the author. 6,011-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Alam ni Terence na ang mga paaralan ng Mystic Division ay may napakataas na pamantayan, ngunit hindi niya inakalang magkakaroon ng isang napakagaling na guro. Dahil may master na ganito ang antas na gumagabay sa kanila, hindi nakakapagtaka na lahat ng mga henyo sa Golden Division ay naglalaban-laban para makapasok sa mga paaralan ng Mystic Division. Bukod dyan, may iba't ibang kurso kang mapagpipilian sa academy, tulad ng alchemy, weapon forging, array techniques, at iba pa. Hanggat gusto mong matuto, walang hindi mo matututunan. Ipinakilala ni Natalie ang lugar kay Terence ng buong pagmamalaki. Matagal na niyang ipinagmamalaki ang Mystic Division Sea area dahil gusto niyang manatili roon si Terence kasama niya. Gaano kaya ito kaboring kung mananatili siyang mag-isa doon? Kahit mahal na mahal ni Jinmo si Natalie, siya pa rin ang kanyang amo. Kung gusto niyang magpahinga at maglaro, hindi siya maaaring pumunta sa kanyang amo, hindi ba? Para na rin siyang hihingi ng bogbog. Siya nga pala, nabalitaan ko kay Natalie na isa kang napakahusay na alchemist, at nasa unang antas ka na ng mystic. Nagningning ang mga mata ni Jinmo habang nakatingin kay Terence, interesado. Hindi bihira ang isang Mystic Class Level 1 Refiner sa Mystic Division, pero napakabihira ng isang batang tulad nito. Hindi pa kasama rito ang kahangahangang lakas sa pakikipaglaban ni Terence. Kung mapapasok nila siya sa Feian School, hindi sila matatalo. Hindi ito maituturing na makapangyarihan, magagamit lamang ito sa paggawa ng ilang tableta. Mapagkumbabang ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay. Isa na siyang Mystic Second Level Refiner sa pinakahilagang isla, ngunit dahil pa rin ito sa Shenong Cauldron at sa Automatic Refining System. Mas mabuting manatiling mahina kaysa maging masyadong mayabang. Napakaganda talaga. Ang Feian Academy natin ay may kumpletong sistema ng alchemy. Kung interesado ka, maaari kang manatili sa Natalie kapag pumunta ka sa East Continent. Naniniwala akong malaking tulong ito sa iyo. Hindi direktang sinabi ni Jinmo na gusto niyang i-recruit si Terence, ngunit naiintindihan ng lahat ang gusto niyang sabihin. Nakakalungkot na hindi alam ni Jinmo na si Zhang Lijo ang amo ni Terence. Kung hindi, mababago niya ang kwento niya. Kahit sa mistiko na dibisyon, ang titulong banal na doktor at banal na elixir ay hindi maihahambing sa mga masters ng mga akademya. Maraming salamat, Senior Zhang. Dahil sa pagkakataong ito, natural lang na interesado ang junior na ito. Pagdating ng panahon, kakailanganin ko ang tulong ng senior. Siyempre, hindi tatanggihan ni Terence ang isang bagay na kasing ganda nito, hindi niya alam kung mananatili siya sa paaralan ng Feian, pero kailangan muna niyang matuto ng isang bagay na kapakipakinabang. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ni Natalie. Tuwang-tuwa na siya na makakasama niya si Terence sa East Province, at ngayong makakasama na niya ito sa paaralan ng Feian, ano pa bang balita ang mas maganda pa rito? Tuwang-tuwa rin si Jinmo sa ugali ni Terence. Malaking ani ang makuhang ganitong uri ng henyo sa biyaheng ito. Hindi pa kasama rito si Natalie, na napakagaling din sa paglilinang. Kung hindi lang siya laging tamad, tiyak na mas malakas pa sana siya kaysa sa mga kapantay niya. Senior Zhang, gusto sanang itanong ng junior na ito kung may mga kurso sa paglinang ng espiritual na pandama sa academy. May mga taktika sa pakikipaglaban si Terence na parang kapalaran ng langit para sanayin ang kanyang espiritu, ngunit hindi pa siya sistematikong nakakasalamuha sa larangang ito. Perpekto sana kung ang Feian College ay may kurso sa pagsasanay ng espiritu. Terence, sinimulan mo na bang linangin ang iyong banal na pandama? Lumiwanag ang mga mata ni Jinmo, may bahagyang pagkagulat sa kanyang mukha. Akala niya ay nasobrahan na niya ang pag-estima kay Terence, ngunit tila minamaliit pa rin niya ito. Sa kaharian ng mga Titan, bagamat hindi ang espiritual na pandama ang pangunahing paraan ng labanan, maaari itong gamitin bilang pantulong at may napakalakas na epekto sa pagpapalakas ng labanan. Ang isang cultivator na may malakas na espiritual na pandama laban sa isang cultivator na may mahinang espiritual na pandama, sa ilalim ng mga sitwasyon ng parehong lakas, ay maaaring bumuo ng isang pangkalahatang pagsugpo. Sinulyapan ko lang ang pinto at kaunting banal na sentido ko. Mapagkumbabang ikinumpas ni Terence ang kanyang kamay, hindi binanggit kung gaano kalakas ang kanyang sentido espiritual.
Walang hinala si Jinmo. Karaniwan, magsisimula lamang linangin ang espiritual na pandama pagkatapos ng yugto ng pagbukas ng bundok. Hindi madali para kay Terence na maunawaan ang teknik bilang isang profound. Kung alam niya na ang tinatawag na kaunting espiritual na pandama ni Terence ay sapat na upang durugan siya, ano ang iisipin niya? Medyo malayo ang pananaw mo para malinang ang iyong kamalayan sa kaluluwa ng maaga. Karaniwan, ang mga cultivator ay nagsisimula lamang maglinang sa aspetong ito pagkatapos ng yugto ng pagbukas ng bundok. Sa isang totoong labanan, ang kamalayan sa kaluluwa ay isang pantulong na paraan na maaaring mapabuti ang maraming lakas sa pakikipaglaban. Ngunit kung gusto mong direktang gamitin ito bilang paraan ng pag-atake o depensa, dapat mo itong maabot kahit man lang ang yugto ng paghahati ng dagat. Gayunpaman, ang ilang mga cultivator na dalubhasa sa pag-aaral ng kamalayan sa kaluluwa ay maaaring maging napakalakas sa yugto ng pagbukas ng bundok. Ang ilang mga henyo sa yugto ng lupa ay maaari ring gumamit ng iba't ibang kasanayan sa espiritual na pandama ng mahusay. Ang naisip ni Jinmo ay maaaring si Terence ay isang henyo sa larangan ng pandama ng espiritu. Kapag naabot niya ang yugto ng pagbuo ng lupa, dapat ay kayanan niya maging numero 1 sa ilalim ng nawasak na dagat. Pagkatapos ng kaunting paghinto, nagpatuloy si Jinmo, may mga kurso nga ang academy tungkol sa espiritual na kahulugan, ngunit ang mga ito ay karaniwang inihanda para sa mga estudyante sa yugto ng pagbubukas ng bundok. Bukod dito, ang mga ito ay pawang mababaw na paggamit ng espiritual na kahulugan, tulad ng pagtulong sa labanan, pagpapahusay ng pag-atake, pagpapadali sa paghahanap ng mga kapintasan ng kalaban, at pagpapakawala rin ng espiritual na kahulugan upang magmanman sa nakapalibot na kapaligiran at maghanap ng mga lugar na hindi madaling makita ng hubad na mata, at iba pa. Kaya sinasabi mo na ang akademya ay hindi nagtuturo ng anumang kasanayan sa espiritual na pag-atake o pagtatanggol. Medyo nadismaya si Terence. Ang paraan ng paglalarawan ni Jinmo sa paggamit ng espiritual na pandama ay talagang ang pinakasimple sa lahat. Ito ang pinakasimple sa mga pangunahing kaalaman at walang silbi sa kanya. Kung ikukumpara sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, ang kamalayan ng isla ng uring langit ay lubhang kulang. Kung ang sinaunang mundo ng pakikipaglaban ay may siksik na chi at mga mapagkukunan tulad ng isla ng uring langit, ang mga masters na lalabas ay tiyak na makakayang durugin ang kanilang mga kalaban na nasa parehong antas. Walang mga pampublikong lektura tungkol sa mga kasanayan sa kamalayang espiritual, ngunit may ilang mga sinaunang aklat sa larangang ito sa depositoryo ng akademya. Hanggat mayroon kang sapat na kredito sa akademiko, maaari kang pumunta sa depositoryo upang ipagpalit sa gusto mo. Nihalata ni Jinmo na interesado si Terence sa kasanayan sa pandama ng espiritu, at agad na itinapon ang Sutre Pavilion bilang isang paraan ng pakikipagtawaran. Nagpakita si Terence ng sapat na interes, paano mo nakukuha ang mga kredito? Bukod sa pagpapalit ng mga item sa depository ng sutra, mayroon pa bang ibang gamit? Siyempre, ang mga kredito sa akademya ay parang pera ng akademya. Makukuha mo lamang ang mga ito sa pamamagitan ng pagkumpleto ng mga misyon o mahusay na pagganap. Hanggat naglalabas ang akademya ng mga mapagkukunan, maaari mo itong ipagpalit sa mga pildores sa paglilinang, mga armas, mga kagamitan, mga pamamaraan sa paglilinang, at iba pa. Malalaman mo ang mga bagay na ito pagdating mo sa silangang lalawigan. Hindi ko ito maipaliwanag ng malinaw ngayon. Nagbigay si Jinmo ng isang simpleng pagpapakilala at ikinumpas ang kanyang kamay, hindi na nagsalita pa. Gusto niyang panatilihing nasa kaba si Terence at lalong gugustuhin nitong sumali sa paaralan ng Feian. Hindi na nagtanong pa si Terence. Magkakaroon sila ng maraming oras para malaman ang mga bagay na ito kapag pumunta na sila sa silangang kontinente. Nagsimula silang mag-usap tungkol sa lahat ng uri ng kakaibang bagay, at parang namulat ang mga mata ni Terence. Mas lalong nabighani si Natalie. Tanging si Gusyo lamang ang halos hindi makapagkunwaring kumakain at umiinom na parang isang ginoo. Gayunpaman, nakakain na siya ng ilang beses kaysa sa pinagsama-samang 4 na tao. Mabuti na lang at may mga disipulo na maaaring magparami ng kanyang pagkain anumang oras. 6,012. Punong-puno ng saya ang hapunan. Umalis si Terence kasama si Gusyo at naghanda ng tumungo sa forging pool ng Junk King. Madilim na ang langit, at dapat makumplito na ang paglitaw ng lumilipad na platito at pulang alikabok.
Maaari na siyang lumipad patungong Middle Island sa sandaling makuha niya ang mga ito. Gayunpaman, paglabas ni Terence at Chengmin ng pavilion, nakita nila si Chengmin na pabalik-balik na naglalakad sa pasukan, mukhang medyo balisa. Chengmin, bakit ka nandito? Nagulat si Terence, ngunit masaya pa rin siya. Akala niya ay kasama na ng lahat si Lu Bianren sa isang misyon, ngunit si Chengmin ay nasa North Island pa rin. Boss Terence. Nabalitaan kong nakabalik ka na, kaya pumunta ako rito para hintayin ka. Inangat ni Chengmin ang kanyang ulo at nakita si Terence. Dali-dali siyang lumapit upang salubungin ito, ang mukha ay puno ng pagkabalisa at pananabik. Sanay na si Gucio sa mga alipores ni Terence na paminsan-minsang sumusulpot. Tinapik niya ang balikat ni Chengmin at itinuro ang sarili niyang ilong, "Kuya, ikaw si Chengmin, di ba? Ako si Gucio, nakababatang kapatid din ng amo. Magiging mas malapit tayo sa hinaharap. Madali lang akong pakisamahan, basta't samahan mo ako kumain ng masasarap na pagkain." Kuya Liger, kumusta ka na? Bahagyang natigilan si Chengmin. Ang malaking lalaking ito na nagngangalang Gucio ay may matinding pakiramdam ng pang-aapi. Isa talaga siyang master, kaya hindi nang ahas si Chengmin na maging mabagal at binati siya ng magalang. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, hindi talaga tumitigil ang lalaking ito sa pag-uusap tungkol sa pagkain. Kakatapos lang niyang maghapunan, at ngayon ay pagkain na naman ang pinag-uusapan niya. Chengmin, anong problema? Mukhang nagmamadali ka. Hindi kita nakita noong huli akong pumunta. Sabi nila may gagawin ka raw. Kakabalik mo lang ba? Hinailan ni Terence si Gucio papunta sa gilid, baka sakaling maputol ulit ang sasabihin ng lalaki. Boss Terence, pumunta ako sa lumang address ng Kushi Villa noong nakaraan kang bumalik ka hindi kita nakita. Palihim kong iniimbestigahan ang kaso ng massacre sa Kushi Villa sa nakalipas na 2 taon, at sa wakas ay nakahanap na ako ng mga palatandaan, pero hindi ko alam ang gagawin. Nabalitaan kong bumalik ka na sa North Island, kaya dali-dali akong pumunta para makita ka at humingi ng payo. Tumingin si Chengmin sa kaliwat kanan bago lumapit kay Terence at nagpaliwanag sa mahinang boses. Biglang naintindihan ni Terence, kaya naging abala si Chengmin sa mga bagay-bagay tungkol sa Kushi Villa. Bilang tanging nakaligtas, halos maging demonyo na ang Kushi Villa sa kanyang kalooban. Hindi nakakapagtaka na hindi siya nakadalo sa pulong ni Terence noong nakaraang beses na lumabas itong mag-isa. Hindi convenient ang mag-usap dito, bumalik na tayo sa Green Cloud Pavilion. Sinuri ni Terence ang paligid gamit ang kanyang spirit sense at wala siyang nakitang kainahinala, pero hindi angkop na pag-usapan ang mga ganitong confidential na bagay sa harap ng pasukan. Opo, boss. Tumanggaw si Chengmin. Ayaw niyang pag-usapan ang mga pahiwatig ng Kushi Manor dito. Masama kung aksidente niyang maalerto ang kalaban. Gusto sanang dalhin ni Terence si Chengmin sa kuweba sa may pandayan, pero naisip niya na baka nagsimula ng magpanday ang hari ng basura at ayaw niyang maistorbo. Boss, saan mo gustong pumunta ngayon lang? Napansin ni Chengmin ang pag-aatubili ni Terence at marahang nagtanong. Wala lang yun. Iniisip ko lang na hanapin ang hari ng basura. Dahil nakilala na kita, babalik muna ako sa Green Cloud Pavilion, ngumiti si Terence. Hindi na kailangang itago ang kahit ano kay Chengmin. Ang tanging ikinababahala lang ay kung mag-alala pa rin ba ang hari ng basura kay Terence matapos niyang simulan ang paggawa ng mga pakpak na may bilis ng multo. Ito rin ang dahilan kung bakit gusto niyang kunin ang bagay na iyon sa lalong madaling panahon. Kahit papaano ay mapag-usapan niya kung paano ito gagamitin sa hari ng basura. Boss, kung may gagawin ka, sige lang. Hindi naman apurahan ang bagay ko, kaya hindi pa huli ang lahat para pag-usapan ito pagkatapos mo. Bakit hindi na lang ako pumunta sa Green Cloud Pavilion at hintayin ka? Nag-aalala si Chengmin, pero hindi niya maaaring hayaang maantala ni Terence ang kanyang gawain para lang sa kanya. Sinabihan niya si Terence na gawin na ang kanyang trabaho ng walang pag-aalinlangan. Nag-isip sandali si Terence. Sa bilis niya, hindi magtatagal bago siya makarating sa kuweba at makabalik sa pavilion. Kung mas mabagal lang sana si Chengmin maglakad, baka sabay din siyang makarating doon. Sa ganitong paraan, mukhang walang magiging pagkaantala. Hindi magiging problema para sa kanya ang pumunta muna sa forging pool. Mabuti rin yan. Pumunta ka sa bahay ko sa Green Cloud Pavilion at hintayin mo ako.
Babalik ako agad. Gusha, sasama ka ba sa akin o babalik ka muna sa Green Cloud Pavilion? Nagpasya si Terence na hanapin muna ang hari ng basura. Pagkatapos niyang harapin si Chengmin, maaari na siyang direktang lumipad papunta sa Nakajima, para hindi niya maapektuhan ang mga pakpak ng hari ng basura na parang multo. Ito ay may kaugnayan sa lakas ni Terence sa hinaharap at sa kanyang nakapagliligtas buhay na potensyal, hindi siya maaaring maging pabaya. Siyempre, sinusundan kita, boss. Kuya Chengmin, mauna ka nang bumalik. Wala nang masyadong pagkain sa bahay, boss, pwede kang bumili ng pagkain habang papunta, at pwede tayong mag-usap ng maayos mamaya. Umarte si Gusha na parang kilalang-kilala niya si Chengmin, at pinaghihinalaan ni Terence na sasama sana ang lalaking ito kay Chengmin kung hindi niya naubos lahat ng pagkain sa bahay kaninang hapon. Sagot ni Chengmin. Naghahanda lang ito ng pagkain, hindi naman malaking bagay. Pero gabi na rin, hindi kaya naghapunan si Boss Terence nang bumisita siya kay Pavilion Master Shangwon. Naghiwa-hiwalay silang tatlo. Isinama ni Terence si Gusha habang sumusulong sila ng napakabilis. Hindi siya gumamit ng kidlat, ngunit ang bilis na ito ay nakakagulat pa rin. Ilang sandali lang ay bumalik sila sa kuweba kung saan naroon ang forging pool. Pagpasok sa restriction, agad na napansin ng hari ng basura ang pagdating ni na Terence at Gusha at binati sila ng may ngiti. Kapatid na Linford, natutuwa akong hindi kita binaygo. Matagumpay na na-fuse ang maskara mo, at ang lumilipad na platito at ang mabituing langit na umaagos na apoy na ginto ay perpektong na-fuse din. Dalhin mo agad yan. Sisimulan ko ng pinuhin ang mga pakpak na parang multo. Iniabot ni Rag King ang lumilipad na platito kay Terence nang hindi na hinihintay ang sagot nito. Mayroong isang patong ng mahinang apoy na nagliliyab sa ibabaw ng dalawang bagay na ito, at pareho ang kanilang kinang na metaliko. Walang duda na hindi lamang ang maskarang libong sinulid ay pinagsama sa pulang alikabok, kundi isang maliit na mabituing langit na umaagos na apoy na ginto ang naidagdag din. Kapatid na Maharlika, hindi ba't nakakaakit ang maskarang Red Dust All Creation? Maayos ba ang apoy? Tuwang-tuwa si Terence sa lumilipad na platito, itinapat niya ito sa Jade Space pagkatapos ng mabilis na inspection, pero ano ba ang nangyari sa apoy na may pulang alikabok? Nakatago pa rin kaya ito? Haha, Kuya Linford, huwag kang mag-alala. Normal lang itong reaksyon pagkatapos idagdag ang mabituing langit na may agos ng apoy na ginto. Kapag ginamit mo ito, mawawala ang apoy at hindi ito mabubunyag. Ang maskara ng lahat ng nilikha na may pulang alikabok ay walang gaanong kapangyarihang panlaban, pero ngayon ay mapoprotektahan na nito ang iyong mukha mula sa madaling pagkasugat. Buong pagmamalaking paliwanag ng hari ng basura. Mahirap ng pagsamahin ang dalawang maskara. Kung ibang panday lang ito, kalahati na lang ang magiging bilang ng mga nasira. Gayunpaman, hindi lang niya natapos ng perpekto ang pagsasama, kundi idinagdag pa niya ang mabituing langit na may agos ng apoy na ginto para mapabuti ang kalidad ng maskara. Talagang ipinagmamalaki niya ito. 6,013. Pinakalma ni Terence ang kanyang loob at tinakpan ang kanyang mukha ng pulang alikabok, sinusubukang baguhin ang kanyang hitsura. Gaya ng inaasahan, walang problema. Sa pagkakataong ito, ginamit niya ang maskarang may libong sinulid bilang anyo ni Terence. Ang orihinal na pulang alikabok ay walang ganitong mukha. Ilang beses niyang pinitik ang maskara, mukhang mukha ito ng isang normal na tao, pero siya lang ang nakakaalam na ang puwersang ginamit niya ay napapawalang bisa ng pagpapakita ng pulang alikabok ng walang tunog. Magaling ang depensang ito. Hindi lang iyon, ang daliri ni Terence na pumitik sa maskara ay nakaramdam ng bahagyang pagbabago bago ng apoy, medyo gumanti siya. Hindi ito malakas, ngunit sapat na ito para magulat ang mga tao. Gayunpaman, hindi ito ang mga pangunahing punto. Ang pinakamaganda ay ang bagong Red Dust All Creations ay nagkaroon ng karagdagang pagbuti sa pagbabalat kayo. Malinaw na nararamdaman ni Terence na kahit ang isang master sa maagang yugto ng Shattered Sea Realm ay maaaring hindi makita ang kabila ng kasalukuyang Red Dust All Creations. Kuya Wang, ang henyo mo talaga sa pagpanday. Ang ganda ng maskarang ito na nagpapakita ng pulang alikabok. Papuri ni Terence, at sa isang pag-iisip, tahimik niyang binago ang kanyang anyo, mas mabilis at mas palihim kaysa dati. Mabuti naman at kontento na si Kuya Linford. Maliit na bagay lang yan.
Mukhang natuwa ang hari ng basura, pero buong pagpapakumbaba pa rin niyang ikinumpas ang kamay. Kapatid na Wang, mayroon bang anumang pagkakaiba sa paggamit ng dalawang na-upgrade na item na ito? Hinubad ni Terence ang maskara, nasiyahan sa resulta. Walang pagkakaiba. Kuya Linford, gamitin mo lang ang parehong paraan gaya ng dati. Napakayabang ng hari ng basura. Kung babaguhin niya ang paraan ng paggamit nito, hindi niya maipapakita ang kanyang kakayahan. May ilang pagpapabuti lang ang ginawa niya sa orihinal na paggamit tulad ng bilis ng pagbabago ng maskara. Hindi nito naapektuhan ang mga gawin ni Terence. Napakahusay. May mga bagay pa akong kailangang asikasuhin, kaya aalis muna ako. Babalik ako para hanapin si Kuya Wang sa loob ng ilang araw, kaya mag-ingat ka. Hindi na nag-aksaya ng oras si Terence. Hinihintay pa rin siya ni Chengmin na pag-usapan ang tungkol sa Kushivilla, kaya't agad niyang ikinuyom ang kanyang mga kamay at umalis. Ano ang saysay ng pagpapasalamat natin? Kung may gagawin ka, umalis ka na lang. Sa loob ng ilang araw, matatapos din ang Ghost Speed Wings, at tandaan mong pumunta at kunin ito. Casual na ikinuyom ng hari ng basura ang kanyang mga kamao, hudyat para umalis sina Terence at Gusha. Kung hindi niya hinintay na dumating si Terence at kunin ang mga gamit, malamang ay sinimula na niya ang paggawa ng mga Ghost Speed Wings. Ngayong naihatid na niya ang mga gamit, hindi na siya makapaghintay na simulan itong gawin. Ngumiti si Terence. Alam niya ang iniisip ng hari. Tumanggaw siya at umalis kasama si Gusha. Pagkalabas ng kuweba, mabilis na nagtakbuhan ang dalawa papunta sa Green Cloud Pavilion. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa tirahan ni Terence, ngunit laking gulat nila nang makitang hindi pa dumarating si Chengmin. Boss, mukhang mabuting kaibigan itong si Chengmin. Alam niyang mahilig akong kumain, kaya marami siyang binibili. Hindi pa siya bumabalik. Natatawang sabi ni Gusha. Pinagpapantasyahan na niya ang masasarap na pagkaing dala ni Chengmin. Mas lalong tumaas ang tingin niya sa bagong kapatid niya. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi pinansin ang mata ko. Ibinaling niya ang kanyang pandama sa direksyon ng pavilion para tingnan kung papunta pa si Chengmin. Sa kasamaang palad, walang bakas ni Chengmin sa daan. Marahil ay bumili talaga siya ng pagkain para kay Gushe. Dahil doon, umupo si Terence at matiyagang naghintay. Kung talagang bibili si Chengmin ng mga sangkap, hindi dapat magtagal. Dapat ay babalik na siya agad. May limitasyon sa pandama ng espiritu ang lugar ng pamilihan, at hindi ito maaaring basagin ni Terence ng sapilitan. Kung hindi, malalaman na kung nasaan siya. Matapos maghintay ng ilang sandali, hindi pa rin sumipot si Chengmin. Pakiramdam ni Terence ay may mali. Kanina pa balisa si Chengmin, halatang nag-aalala siya para sa villa ng Kushi. Paano niya nagagawang sayangin ang ganito karaming oras dahil lang sa mga sinabi ni Gushe? Dati, hindi magkakilala sina Chengmin at Gusha. Natural lang, hindi niya alam kung gaano kalakas ang gana ni Gusha. Kung tutuusin, siya ang bibili ng pagkain para sa 4 hanggang 5 tao. Tiyak na hindi siya bibili ng kasing dami ng iniisip ni Gusha. Gusha, sumama ka sa akin para hanapin si Chengmin. Biglang tumayo si Terence, seryoso ang mukha. Sa normal na sitwasyon, hinihintay sana ni Chengmin si Terence, pero nawawala pa rin siya. Mahirap sabihin kung si Terence nga ba ang tina-target sa dilim, lalo na't iniimbestigahan pa rin niya ang insidente sa Kushivilla. Sige. Agad na tumayo si Gusha. Hindi niya alam kung bakit biglang kinabahan si Terence, pero lagi naman niyang sinusunod ang utos ng kanyang amo nang hindi nagtatanong kung bakit. Kakalabas lang ng pinto ng dalawa nang tumakbo palapit ang isang disipulo mula sa Green Cloud Pavilion. Laking gulat niya nang makita si Terence, at mabilis siyang lumapit sa dalawa, ikinuyom ang kanyang mga kamao at yumuko. Terence Sr., nakabalik ka na. Bilisan mo at iligtas ang nakatatandang kapatid na si Chengmin. Hindi man lang huminga ng malalim ang disipulong ito ng Green Cloud Pavilion habang nagsasalita siya ng medyo magulo. Naningkit ang mga mata ni Terence habang naglalabas ng purong chi para tulungan ang disipulo na ituwid ang kanyang paghinga. Huwag kang mag-alala, sabihin mo sa akin kung nasaan si Chengmin. Nang bumibili ng pagkain si Kuya Lee, nagkaroon siya ng alitan sa pamilyang Brook sa kung anong dahilan. Pagkatapos, binali nila ang kanyang mga braso at binti at dinala siya palayo.
Nakita ko ito mula sa malayo. Kahit gusto kong tulungan si Kuya Lee, masyadong mahina ang aking lakas. Kung aakyat ako, hahanap-hanapin ko lang ang kamatayan. Kaya, nagmadali akong bumalik upang humingi ng tulong. Ang disipulong ito ng Green Cloud Pavilion ay isa lamang Golden Core Cultivator. Kahit ang mga braso at binti ni Chengmin ay nabali at dinala siya palayo. Kung aakyat siya, maghahain lamang siya ng pagkain sa kabilang panig. Mas nararapat para sa kanya na bumalik at humingi ng tulong. Anong klaseng pamilya ang pamilyang Brooks? Ang lakas ng loob mong saktan ang kapatid ko, Gusha. Sigaw ni Gusha bago pa makareact si Terence. Napasama lang sa gulo si Chengmin dahil bumili siya ng pagkain para kay Gusha. Natural lang na inisip ni Gusha na siya ang may kagagawa ng gulo na ito. Kahit wala itong kinalaman sa kanya, kapatid pa rin niya ang tagasunod ng kanyang amo. Hindi niya maaaring hayaang apihin ang kanyang kapatid. Naramdaman ng disipulo ng Green Cloud Pavilion ang sumasabog na aura ni Gusha at nanghina ang kanyang mga tuhod. Muntik na siyang bumagsak sa lupa. Kahit hindi ito nakadirekta sa kanya, ang aura na pinakawalan noong yugto ng pagbubukas ng bundok ay sapat na upang durugan siya. Mabuti na lang at tumilos agad si Terence para protektahan ang disipulong ito, at hindi hinayaan na maapektuhan siya ni Gusha. Gusha, tumahimik ka. Itinaas ni Terence ang kanyang kamay para pigilan si Gusha sa pag-ungol. Kailangan muna nilang malaman kung saan pupunta si Chengmin. Junior brother, nasaan ang pamilya Brooks? Kalmado ang ekspresyon ni Terence, ngunit ang hanggaring pumatay sa kanyang mga salita ay nagpanginag sa disipulo. Nakakatakot ang aura ni Gusha, ngunit kumpara sa nakakapangilabot na lamig ni Terence, pakiramdam niya ay mas mabuting harapin si Gusha. 6,014. Nakatatanda kong kapatid na Linford, ang pamilyang Brooks ay isa sa mga aristokratang pamilya sa North Island. Ang mga disipulo ng pamilya ay nakakalat sa 3 pavilion at itinuturing na isa sa mas magagandang pamilya sa North Island. Ang kanilang tahanan ng mga ninuno ay nasa Sunset Hill, sa hilaga ng isla. Itinuro ng disipulo si Terence sa tamang direksyon habang nagsasalita. Nakikita ni Terence na ang bahay na ito ni Brooks ay isa lamang normal na bahay ng mga maharlika, hindi naman masama sa paningin ng isang disipulo ng Green Cloud Pavilion. Hindi ito maihahambing sa sinaunang bahay ng mga maharlika na nakatago sa likod ng mga eksena. Kahit ang isang lumang bahay ng mga maharlika ay hindi makakapamuhay ng mapayapa matapos hawakan ang tagasunod ni Terence ng ganito, lalo na ang isang normal na bahay ng mga maharlika. Sino mula sa pamilyang Brooks ang nagsama kay Chengmin? Pumunta ka ba sa Loksha Hill o sa ibang lugar? Malamig na tumingin si Terence sa direksyon ng Loksha Hill, na kinumpirma ang kinaroroonan ni Chengmin sa huling pagkakataon. Ito. Senior brother Linford, nakita ko lang na dinala ng Brooks clan ang senior brother na si Lee. Kung saan siya dinala, hindi ako sigurado. Siguro si Betoy at ilang gwardya mula sa pamilyang Brooks ang bumihag kay Senior Lee. Ang disipulo ng Green Cloud Pavilion, na kumalma na, ay mukhang medyo nahihiya. Sa katunayan, hindi siya nang ahas na lumapit ng husto sa mga taong iyon mula sa Brooks clan, at nagmadali siyang bumalik para iulat ito. Hindi niya talaga alam kung saan dinala si Chengmin. Ayos lang. Maghahanap tayo sa iba't ibang lugar. Mayroon bang ari-arian ng pamilyang Brooks malapit sa lugar kung saan dinala si Chengmin? Gusto sanang maglakad ni Terence papunta sa Sunset Valley, ngunit pagkatapos ng ilang pag-iisip, naramdaman niya maaaring hindi pa naipadala doon si Chengmin. Maaari niyang ayusin ang problema mamaya, at ang pinakamahalaga ngayon ay ang iligtas si Chengmin. Oo, meron. May detalyadong restaurant doon, na pag-aari ng pamilyang Brooks. Maaaring dalhin si nakatatandang kapatid na si Lee sa restaurant. Agad na tumango ang disipulo. Pamilyar na pamilyar siya sa lugar na iyon, kaya hindi na niya kailangang isipin pa iyon. Maraming salamat, Junior Brother. Para sa iyo ang maliit na bagay na ito. Inihagis ni Terence ang isang bote ng jade sa disipulo at humarap kay Gusha, sinenyasan itong sumunod. Tumangala ang disipulong nakahuli ng bote ng jade at nakitang naglaho na sina Terence at Gusha na parang mga multo. Nang tumingin siyang muli, daan-daang metro na ang layo nila. Binuksan niya ang bote ng jade at tiningnan. Labis ang kanyang tuwa.
May 3 supreme grade golden core sa loob, sapat lang para maabot niya ang buong yugto ng golden core realm. Karapat-dapat ang pagkabukas palad ni Terence Shekshong. Para kay Terence, hindi sulit banggitin ang mga ginintoang core, dahil ang mga core ang pangunahing sangkap, napakadali lang gumawa ng mga ginintoang core. Ano ang masasabi mo sa ilan bilang tanda ng pasasalamat? Sa sobrang pagkabalisa ni Terence ay halos gamitin na niya ang kanyang kakayahang makatakas sa kidlat. Kung hindi lang dahil sa katotohanang kailangan niyang lumaban sa isang malaking labanan mamaya at mga ilangan ng mas maraming tibay, lalaban sana siya ng walang pagpipigil para sa oras. Gayunpaman, mabilis na nakarating silang dalawa sa palengke. Pagpasok pa lang nila sa lugar, agad na nawala ang diwa ni Terence at agad na natagpuan ang detalyadong restoran. Doon. Sigaw ni Terence sa mahinang boses at naunang nag-iba ng direksyon. Sumunod si Gusha kay Terence nang walang imak. Ilang paghinga pa ang lumipas, nakatayo na sa labas ng pinto sina Terence at Gusha. Hindi naman masama ang lokasyon, pero hindi rin naman masyadong matao ang lugar. Malinaw na normal lang ang kalagayan ng pamilya Brooks sa North Island. Boss, hayaan mo akong asikasuhin ito. Nagkusa si Gusha na magboluntaryo. Sa pagkakataong ito, hindi sila nag-aaway para sa away. Galit na galit ang lalaking ito dahil naaresto si Cheng Min. Hindi nagsalita si Terence kundi tumango. Lumabas si Gusha at sinuntok ang pinto. Lalabas na sana ang isa sa mga waiter at babatiin siya ng may ngiti, ngunit natakot siya at tumakbo pabalik sa restaurant habang sumisigaw. Kasabay ng malakas na kalabog, tuluyang nabasag ang pinto ng Zowen Restaurant. Nagpigil si Gusha, kung hindi ay hindi maaaring managinip ang waiter na makatakas. Nabasag ng spirit sense ni Terence ang buta sa restriction na ginawa ni Gusha at hinanap ang mga bakas ni Cheng Min sa restaurant. Hindi malakas ang restriction sa spirit sense sa restaurant na ito. Kung wala ang pagkawasak ni Gusha, magagamit ni Terence ang kanyang spirit sense para punatin ang restriction, kaya agad niyang nasira ang mga panloob na balakid. Napakabilis din ang reaksyon ng restoran. Sa loob ng 2 o 3 paghinga, 5 o 6 na cultivator ang sumugod palabas. Sa kasamaang palad, ang pinakamalakas ay nasa gitnang yugto lamang ng orihinal na yugto ng sanggol, at ang natitira ay nasa yugto ng ginintoang core. Ang mga malalanggam na nilalang na ito, gaano man sila karami, ay walang silbi. Kung tungkol naman sa mga taong kumakain sa restoran, tila hindi sila natataranta. Iniwasan lamang nila ang bahagi ng pangunahing pinto at umatras sa isang sulok upang tumingin sa labas ng may kuryosidad. Marahil ay hindi pa sila nakakita ng ganitong sitwasyon kung saan may mga taong kumakatok sa pinto, at pakiramdam nila ay sariwa pa ito sa kanilang mga puso. Kung maglalakas loob silang kumilos sa lugar na ito, tiyak na nilalabag nila ang mga patakaran ng North Island. Karamihan sa mga nakamasid na ito ay nag-iisip na kahit na may makapangyarihang pinagmulan si Gusha, magiging mahirap na ayusin ang mga bagay-bagay ng mapayapa. Darating din ang mga tao mula sa law enforcement hall, at walang magiging panganib kung mananatili sila rito. Mapangahas na panatiko, ang lakas ng loob mong kumilos ng ganito kakarumal-dumal sa aming restoran. Hindi mo ba alam kung ano ang lugar na ito? Ang nasa kalagitnaang yugto ng bagong soul cultivator ay handa nang umatake sa sandaling lumabas siya, ngunit matapos makita sina Gusha at Terence, nanginag siya at pinigilan ang pag-atake. Sa halip, sumigaw siya. Hindi naman sa masasabi ng lalaking ito kung gaano kalakas sina Terence at Terence, pero hindi niya talaga masabi. Sa normal na sitwasyon, masasabi pa nga niya na sila ay mga early stage Mystic Ascension Realm Master sa isang tingin lang. Higit pa kaya sa yun ang dalawang ito. Hindi niya inakalang normal na tao lang silang dalawa. Ang suntok ni Gusha na Samaire sa pinto at Samaire sa nakatagong restriction ay tiyak na hindi isang simpleng bagay. Tanga ka ba? Hindi ko alam kung anong klaseng lugar ito, kaya bakit pa ako maghahanap ng gulo. Iniabot ni Gusha ang kanyang kamay at hinawakan sa leeg ang bagong silang na Soul Intermediate Stage Cultivator. Itinaas niya ang cultivator sa harap niya na parang binubuhat niya ang isang maliit na sisiw at sinaboy ang mukha ng kawawang lalaki. Namula ang mukha ng bagong silang na Soul Intermediate Stage Cultivator at sumipa ang kanyang mga binti pabalik-balik. Nanlamig ang kanyang puso.
Ang dalawang taong ito ay tunay ngang mga master na higit pa sa kanyang inaakala. Kahit sa pamilyang Brooks, hindi marami ang ganitong mga master. Ang iba pang mga Golden Core Stage Cultivator ay labis na natakot. Bawat isa sa kanila ay tahimik na nakatayo roon, hindi alam ang gagawin. Ang pinakamalakas sa kanila ay walang kakayahang lumaban at basta na lamang binuhat ng isang tao. Kung ibang tao lang iyon, hindi ba sila madudurog hanggang mamatay gamit lamang ang isang daliri? Kasing lamig ng yelo ang mukha ni Terence habang nakatingin sa mga lalaki, nasaan si Betoy. Pagkatapos ng unang scan, hindi niya nakita si Chengmin sa Zexio Restaurant. Ngayon, dadaan siya sa pangalawang check. Kung mahahanap niya si Betoy, pareho lang sana ang resulta. 6,015. Nagtinginan ang mga magsasaka ng may takot. Walang naglakas loob na magsalita muna. Hindi mababa ang katayuan ni Betoy sa pamilyang Brooks. Sino mang manggahas na magtaksil sa kanya ay hindi magkakaroon ng magandang karanasan. Nagtanong si boss at hindi kayo sumagot. Anong tinitingnan ninyo? Galit na sigaw ni Gusha. Mas malakas niyang ginamit ang kanyang kamay at binali ang leeg ng bagong Soul Intermediate Stage Cultivator na hawak niya. Namatay siya sa matinding hinanakit. Sa katunayan, gustong-gusto talagang sagutin ng lalaking ito ang tanong ni Terence. Sa kasalukuyang sitwasyon, gusto lang niyang manatiling buhay. Wala siyang oras para mag-isip tungkol sa paghihiganti, ngunit mahigpit ang pagkakahawak sa kanya ni Gusha kaya't hindi siya makapagsalita. Hindi man lang siya nagkaroon ng pagkakataong sumuko, at sa huli ay pinatay siya ni Gusha. Ang pagkamatay na ito ay talagang hindi patas. Dalawang senior, hindi pumunta si Stuart Brooks sa restaurant, kaya hindi talaga namin alam kung nasaan siya. Kung gusto siyang hanapin ng dalawang senior, bakit hindi ka pumunta sa Loxia Hill para tingnan? Wala nang ibang pakialam ang isa sa mga Golden Core practitioner at bilis na lumabas para sagutin ang tanong ni Terence. Masyadong malakas para sa kanila ang epekto ng pagkamatay ng kalagitnaan ng nascent soul stage. Sa pagitan ng pagpili ng mamatay ngayon o mamatay sa hinaharap, hindi nag-atubiling piliin ng lalaking ito ang huli. Nang may nangunguna, agad na nakahinga ng maluwag ang iba at agad na tumango bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, kailangan muna nilang paalisan ang dalawang Diyos na mamamatay tao. Kung sino naman ang malas matapos mapunta sa Loxia Hill, wala na silang pakialam doon. Nabigo si Terence. Kung wala si Betoy, wala rin sana si Chengmin. Dapat sana ay pumunta muna siya sa Loxia Hill. Ang tanging magagawa niya ay umasa na magiging maayos si Chengmin. Ang tanging dahilan kung bakit medyo nakapagpahinga si Terence ay dahil kinuha ni Betoy si Chengmin, at kahit papaano ay hindi niya ito papatayin sa maikling panahon. Kung hindi na kailangang dumaan sa ganoong karaming problema. Gayunpaman, mahirap garantyahan na hindi papatayin ng lalaking ito si Chengmin sa kalaunan. Gusha, Tere na sa Loxia Hill. Tumalikod si Terence at naglakad palayo. Mahalaga ang oras, at kung may nangyari kay Chengmin, huli na ang lahat para magsisi. Tumigil ka. Sinira mo ang pinto ng zoo restaurant namin at pinatay ang mga tao namin, at sa tingin mo ay makakaalis ka na lang ng ganoon lang. Biglang may sumigaw, at kasabay nito, isang nakakagulat na aura ang sumabog. Ang tugatog ng panggit ng yugto ng kaharian ng Profound. Kasunod ng sigaw, isang marahas na atake ang itinutok sa likod ni Terence. Maaring inakala ng lalaking lumabas na mas madaling kalabanin si Terence, kaya hindi niya piniling patayin si Gusha. Ayaw talagang pakialaman ni Terence ang lalaking ito. Mas mahalaga na mailigtas si Chengmin ngayon. Nasa tugatog pa lang siya ng kalagitnaan ng yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Halos wala na siyang magagawa kung mag-level up siya. Pero, hindi ito natiis ni Gusha. Anong klaseng bagay ito, ang manggahas pang ang palihim na atakehin ang boss mula sa likuran, hindi niya talaga alam kung paano isulat ang salitang, kamatayan. Sa isang iglap, lumitaw si Gusha sa harap ng tuktok ng kalagitnaan ng yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Naalis na niya ang palihim na pag-atake kay Terence. Casual niyang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang leeg ng lalaki. Gusto mo bang mamatay? Sino ka sa akala mo para palihim na atakihin ang boss ko?
Itinaas ni Gusha ang cultivator na ito na nasa tuktok ng mid-level na profound stage at inalog ito ng buong lakas. Muling natulala ang mga golden core stage cultivator sa gilid. Natakot silang makakita ng isa pang eksperto na nabali ang leeg. Ito ang tugatog ng kalagitnaang yugto ng mahiwagang Ascension Realm. Pero bakit hindi ito naiiba sa gitnang yugto ng Nascent Soul? Anong klaseng lakas ang taglay ng malaking lalaking ito na may kulay asul at gininto ang buhok? Gusha, huwag mong sayangin ang oras. Patayin mo siya agad at pumunta ka sa Sunset Hill para iligtas ang iba. Malamig na tiningnan ni Terence ang tuktok ng kalagitnaan ng yugto ng mahiwagang Ascension sa mga kamay ni Gusha. Ito ay isang matandang lalaki na may bilog na mukha, walang balbas, pandak, at matabang lalaki. Mukha siyang miyembro ng sambahayan ni Brooks. Walang awa si Terence sa isang kaaway na nang-ahas na tambangan siya. Sige, boss. Pagsangayon ni Gusha. Malapit na niyang durugin ang hanggal na matandang lalaking ito na nag-aakalang napakalakas niya. Tumigil. Nandito na ang bulwagan ng mga tagapagpatupad ng batas. Tumigil kayong lahat. Biglang may lumapit na 5 figure mula sa di kalayuan. Bago pa man sila makarating, narinig na nila ang kanilang mga boses. Walang pakialam si Gusha sa Law Enforcement Hall o sa Discipline Hall. Kahit cotton candy lang yan, pwede pa rin itong pumukaw ng kanyang interes. Gayunpaman, ang mga salita ng boss ang pinakamahalaga. Ang sinasabi ng iba ay parang mga lumulutang na ulap lamang. Gusha, tumigil ka muna. Kumunat ang noo ni Terence at pinigilan si Gusha sa huling sandali. Wala siyang pakialam sa iba, pero kailangan pa rin niyang harapin ang Hall of Justice. Teritoryo ito ni Julius, kung tutuusin, at ayaw ni Terence na maging masyadong hindi kanais-nais ang sitwasyon sa lalaking ito. Kung tutuusin, isa siyang taong pinahahalagahan ni Truett. Halos mapunta na sa leeg ng matandang lalaki ang mga daliri ni Gusha, patay na sana ang matanda kung mas mabagal lang si Terence ng 1 segundo. Napakapangahas. Nangangahas ka pa rin bang pumatay sa harap ng aming bulwagan ng mga tagapagpatupad ng batas? Pabagsakin mo agad ang tindero na si Brooks at sundan mo kami sa bulwag ng mga tagapagpatupad ng batas para maparusahan. Kung hindi, huwag mo kaming sisihin sa pagiging walang pakundangan. Lumapit ang 5 mula sa bulwagan ng hustisya, at itinutok ng pinuno ang kanyang sandata kina Terence at Gusha. Bagamat wala sa kanilang 5 ang maihahambing sa pandak at matabang matandang lalaking binubuhat ni Gusha, bilang mga miyembro ng Law Enforcement Hall, natural lamang na mayroon silang sariling mga baraha kapag nahaharap sa mga makapangyarihang tao. Nandilim ang mukha ni Terence. Ginagampanan lang ng 5 ito ang kanilang mga tungkulin, ngunit ang pag-uugaling ito ay ikinainis niya. Nakatayo silang 5 sa isang partikular na posisyon, bumubuo ng isang simpleng hanay ng mga bitag at papatay, na nakapalibot kina Terence at Terence. Kasabay nito, ang mga sandatang nasa kanilang mga kamay ay may banayad na epekto sa pagsugpo sa kanilang lakas. Kung si Terence ay isa lamang normal na huling yugto ng Mystic Ascension Realm, maaaring napigilan siya sa maagang yugto. Ang Law Enforcement Hall ay kakaiba, ngunit sayang at nakalaban nila sina Terence at Gusha, walang silbi ang kanilang mga pamamaraan. Si Gusha ay isang mountain opening mutant na si Dragon, at si Terence ay hindi rin isang ordinaryong peak late stage mystery ascension cultivator. Ginamit lamang niya ang kanyang spirit sense para i-scan ang lugar, at ang suppressive force ay tuluyang naalis. Wala ni isang bakas nito ang natira. Ayos ka lang ba, Tindero Brooks? Huwag kang mag-alala, ililigtas ka namin agad. Inalo ng pinuno ng mga tagapagpatupad ang matanda bago humarap kina Terence at Gusha. Bakit hindi pa kayo sumusuko? Gusto nyo bang suwiin ang bulwagan ng mga tagapagpatupad ng batas? Bibilang ako hanggang 3, kung hindi nyo siya pakakawalan, patayin nyo siya ng walang awa. Nakakamangha. Ang Law Enforcement Hall ay talagang kahanga-hanga. Gusto kong itanong, nasaan ang Law Enforcement Hall noong ang kaibigan ko ay nasugatan at kinuha ni Batoy mula sa pamilyang Brooks? Malamig na tumawa si Terence habang nakatitig sa enforcer. Mukha lang ang ipinapakita ni Terence kay Truett at ayaw niyang magdulot ng gulo sa mga tauhan ni Julius. Hindi siya natatakot sa Hall of Justice.
Kahit na personal na pumunta rito si Julius, hindi siya nito matitigan ng maayos kung kakausapin niya ito ng ganoon. 6,016. Hindi namin alam ang pinagsasabi ninyo, pero iimbestigahan namin mamaya. Kayo ang nagsisimula ng away ngayon, huwag nyo kaming pilitin na kumilos. Bahagyang pinahina ng Diakono ang kanyang tono. Halatang alam niya ang tungkol sa problema ni Chengmin, kaya medyo natakot siya nang magsalita ito. Nanlamig ang mga mata ni Terence. Alam ng mga tao mula sa Hall of Justice na nasugatan at dinala si Chengmin, ngunit hindi nila ito pinigilan. Nakipagsabuatan ba sila sa pamilyang Brooks? Gusha, Terena. Isama mo na ang pandak at matabang yan. Dahil sa hinala sa puso niya, ayaw nang sayangin ni Terence ang hininga niya sa mga taong ito. Nagbago ang isip niya at ayaw nang patayin ang matanda. Gusto niya itong gawing bihag, iniisip na magagamit niya ito para ipagpalit kay Chengmin. Dahil ang pandak at matandang lalaking ito ang tagapamahala ng restoran na Zuwen, at ang apelyido niya ay Brooks, dapat siyang maging isang mahalagang miyembro ng pamilyang Brooks. Sapat na ito para ipagpalit kay Chengmin. Hindi pa huli ang lahat para makipagkasundo sa pamilyang Brooks matapos mailigtas si Chengmin. Walang hiya. Paano ka naglakas loob na maging mayabang sa harap ng bulwagan ng mga tagapagpatupad ng batas? Pinalaya ko na ba kayo? Ngayon, kayong dalawa lang ang pwedeng pumunta sa bilangguan ng bulwagan ng mga tagapagpatupad ng batas at sumunod sa amin ng may pagsunod. Kapag lumaban kayo, papatayin kayo ng walang awa. Umungol ang deacon ng bulwagan ng mga tagapagpatupad ng batas sa matinding galit. Ito ang unang pagkakataon na hindi siya pinansin ng ganito. Sa North Island, ang bulwagan ng mga tagapagpatupad ng batas ay isang napakagandang pag-iral. Kahit ang mga nakatataas sa 3 malalaking pavilion ay hindi magiging bastos. May ililigtas ako. Trabaho dapat ito ng Law Enforcement Hall, pero ngayon gusto mo akong gawin ito. Kapag tapos na ito, pupuntahan ko si Julius at tatanungin siya kung pinalitan na ng Law Enforcement Hall ang apelyido nila sa Brooks. Malamig na sabi ni Terence at tumalikod para umalis. Hindi siya natatakot na baka baligtarin siya ni Julius kung sakaling maglakas loob na kumilos ang mga lalaking ito. Sumunod si Gusha kay Terence dala ang malaking matandang lalaki, at matalim na tinitigan ang 5 lalaki. Nakaramdam ng lamig sa puso ang nangungunang deacon ng Law Enforcement Hall. May mga pakikitungo naman siya sa angkan ng Brooks at kadalasan ay nakakatanggap siya ng maraming benepisyo. Kung isisiwalat ang bagay na ito sa mga nakatataas, mahihirapang hulaan kung ano ang magiging resulta. Kung kilala lang ng lalaking ito si Terence, hindi sana siya masyadong may kinikilingan kay House Brooks, pero umalis lang si Terence ng 2 hanggang 3 taon. Medyo sikat siya sa North Island, pero hindi gaanong kilala ng maraming tao. Hindi man lang kilala ng mga taong ito kung sino si Terence. Dahil dito kaya nila nagawa ang pinakamasamang desisyon, ang salakayin at hulihin si Terence. Hindi alam ng nangungunang diakono kung kilala ba talaga ni Terence si Julius, pero dadalhin niya muna ito sa bulwagan, at siya ang magdedesisyon kung ano ang gagawin sa kanya mamaya. Hindi man lang niya binati si Terence, lalo na't hindi na lang siya nagbilang hanggang 3, at inatake na lang niya si Terence. Nasa isang magkasanib na pormasayon ang 5 sa kanila, at pagkatapos kumilos ang pinuno, natural na aatake ang 4 pa. 5 daloy ng chi ang nagsalpukan upang bumuo ng isang lambat ng chi, na bumagsak sa ulo ni Terence. Masasabi nilang tagasunod lang si Gusha sa kanilang 2. Hanggat kaya nilang kontrolin si Terence, madali silang mananalo. Inaasahan na ni Terence ang kanilang pag-atake. Lumingon siya at sumugod sa paligid ng 5 lalaki, gamit ang kanyang nagliliyab na palad na 8 trigram. Sa totoo lang, malalakas silang 5 na nagtutulungan, pero wala silang kwenta sa paningin ni Terence. Isang malakas na palad ng 8 trigram ay sapat na para malutas ang problema. Ang malalabong atake na nabuo ng 5 daloy ng tunay na chi ay tinangay ng marahas na apoy, na walang iniwang bakas. Hindi lang iyon, ang diakono sa harap ay tinamaan sa dibdib. Narinig ang malutong na tunog ng pagkalabog ng buto. Ang lalaking ito ay direktang napalipad, at bumangga sa mga taong nakasunod sa likuran.
Ang aftershock ng nag-aalab na apoy ay hindi nakatarget sa kahit sino, ngunit nang masira ang formasayon, ang natitirang tatlo ay hindi na nakayanan ang ganoong antas ng aftershock. Lahat sila ay dumura ng isang subo ng dugo at napaatras ng ilang hakbang bago bumagsak sa lupa. Hindi ko muna kayo papatayin. Mamaya na lang natin aayusin ang problema. Umatras si Terence at umalis kasama si Gusha pagkatapos sabihin iyon. Iniwan nila ang isang grupo ng mga tao na puno ng takot. Tiningnan nila ang dalawang tao nang may pagkamangha habang sila ay nawawala sa malayo. Ang mga nakapaligid na manunood ay nagtatanong kung sino ang walang awa na lalaking ito. Naglakas loob pa siyang bugbugin ang mga tao sa bulwagan ng mga tagapagpatupad ng batas. Bagamat wala siyang napatay kahit isa, ang diakono na namuno sa grupo ay mayroon na lamang isang hininga. Sino ang nakakaalam kung kailan siya mamamatay? Matapos ibunyag ng isang taong nakakakilala kay Terence ang kanyang pagkakakilanlan, biglang naramdaman ng lahat na normal lang ito. Tutal, para maging isang maalamat na figure ng nakababatang henerasyon, tiyak na hindi siya isang simpleng tao. Pagkatapos, naramdaman ng lahat na ang bahay ni Brooks ng Loksha Hill ay malas. Nakatayo sina Terence at Gusha sa labas ng pangunahing pinto ng pamilyang Brooks, iniisip na ang pamilyang Brooks ay mapapahamak ng husto ngayon. Kahit ano pa ang gawin nila para saktan at ilayo si Chengmin, hindi ito matatapos ng ganoon kadali. Ang mga sinaunang maharlikang bahay sa North Island ay tiyak na magkakaroon ng eksperto sa pagwasak ng dagat, at ang mga mabababang uri ay magkakaroon ng mga eksperto sa pagwasak ng lupa. Ang pamilyang Brooks, sa kabilang banda, ay isa lamang normal na maharlikang bahay, at umaasa lamang sila sa maraming disipulo sa tatlong pavilion. Ang mga tunay na Panginoon ay nasa yugto ng pagbubukas ng bundok, at para kay Terence, ang mga eksperto sa yugto ng pagbubukas ng bundok ay walang kapantay para sa kanila. Kung walang foundation stage cultivator ang pamilyang Brooks, sapat na si Gusha para lipulin sila, hindi pa kasama ang dalawang foundation stage fighter sa dalampasigan, naghihintay kay Terence na mag-atas sa kanila ng mga gawain para makuha nila ang antidote sa lalong madaling panahon. Boss, lalaban ba tayo para makapasok? O tatawagin mo sila palabas dito? Karge pa rin ni Gusha ang pandak at mataba na matandang lalaki, si Manager Brooks. Sa pagkakataong ito, natatakot siyang baka aksidente niya itong mapatay muli, kaya maingat niyang hinawakan ang kwelyo nito. Kahit papaano, binigyan niya ang matanda ng pagkakataong huminga. Gayunpaman, ang cultivation ng matandang lalaking ito ay ganap ng naselyuhan. Hindi man lang siya makapagsalita, lalo na ang hindi makalaban. Sinakop ng spirit sense ni Terence ang buong burol at maingat niya itong pinagmasdan. Ang villa ng pamilyang Brooks ay mayroong defense array, ngunit hindi ito isang high level, isang level 5 defense array lamang. Bumuti na ang array skills ni Terence, at kahit na level 3 array lang ang kaya niyang iset up, nakikita niya ang mga level 5. Medyo mahirap basagin ang array, ngunit halos imposibleng pumasok at lumabas. Masyado tayong magiging pasibo kung hihintayin natin silang lumabas. Maglaban na lang tayo para makapasok. Bahagyang ngumiti si Terence. Hanggat makapasok siya, natural na mas ligtas na pumasok at iligtas sila. Isa lamang itong level 5 formation, kung tutuusin, at hindi sila nito kayang hulihin. Sige. Boss, bantayan mo lang ako. Agad na napuno ng tuwa ang mukha ni Gusha. Gustong-gusto niya ang ganitong bagay. Bukod sa katotohanang nailigtas niya si Chengmin, ang lalaking ito ay talagang puno ng enerhiya. Naglakad siya patungo sa pangunahing pasukan ng manor house ng Brooks clan. Tumigil. Isang lalaki ang tumakbo palabas ng pinto, gustong pigilan si Gusha sa paglapit. Gayunpaman, nang makita niyang hawak ng lalaking ito ang tindero na si Brooks, agad niyang naramdaman na may mali kaya agad siyang nagpatunog ng alarma. 6,018. Sa katunayan, malapit nang dumating ang ulat sa oras na ito, ngunit masyadong mabilis sina Terence at Terence, kaya walang oras ang pamilya Brooks para maghanda. Hindi mapakali si Gusha sa ganoong kaliit na karakter. Casual niyang sinuntok ang pinto at binasag ito ng pira-piraso. Ang depensang pormasayo ng angka ng Brooks ay karaniwang pinapanatili sa isang minimum na estado ng pagkonsumo.
Bilang pasukan at labasan, ito ay nasa isang estado ng kawalan ng bantay bago ito ganap na maaktibo. Kaya naman madali itong mawasak ni Gusha. Habang tumunog ang alarma, isang patong ng liwanag ang sumilay sa sirang gate. Isang mahinang pelikula ang agad na bumalot sa buong villa. Ang hanay ng depensa na nasa pinakamababang estado ng pagkonsumo ay agad na naaktibo. Ang pangalawang suntok ni Gusha ay maaari lamang tumama sa mahinang pelikulang ito at lumikha ng mga bilog ng alon, ngunit hindi ito maaaring magdulot ng anumang pinsala sa villa sa likod ng pelikulang ilaw. Gusha, salakayin mo ako. Sigaw ni Terence, at isang arko ng kidlat ang lumitaw sa isang punto ng light membrane. Walang ibang sinabi, iwinaksi ni Gusha ang kanyang kamao gamit ang buong lakas at sinundan ang landing point ng arko ng kidlat. Pagkatapos ng isang suntok lang, isang bitek na kasentaas ng isang tao ang lumitaw. Boss, ang galing mo. Ang bilis mo namang nahanap ang pinto ng array. Natatawang puri ni Gusha. Pagkatapos ay binuhat niya si Manager Brooks at pumasok sa siwang. Bahagyang ngumiti si Terence at hindi nagsalita. Sinundan niya ito papasok. Ang pormasayo ng depensang ito ay kaka-activate lang sa buong kapasidad at ang enerhiyang na-output ay hindi pa tumatag. Kaya naman napakadaling mabuksan ang pinto ng pormasayo ng pasukan. Kapag ito ay tumatag na, kakailanganin pang sumuntok ni Gusha ng hindi bababa sa 5 o 6 na beses para makamit ang ganitong epekto. Nagulat ang lalaking mula sa pamilyang Brooks na nahulog sa sirang pinto. Hindi niya inaasahan na hindi siya mapipigilan ng pormasayo ng depensa kahit isang segundo at papasukin. Bagamat marami pa ring mga paghihigpit sa likod nila dahil hindi sila mapigilan ng pormasayo ng depensa, ang mga paghihigpit sa loob ay halos pareho lang ang antas. Malamang na mahirap pigilan ang dalawang kalaban na ito. Nang makitang hindi maganda ang sitwasyon, agad na tumayo ang lalaking ito at tumakbo papasok ng buong lakas. Dapat ay ipapaalam niya sa pamilya Brooks ang pinakamalakas na depensa, tama ba? Walang pakialam si Terence sa maliliit na isdang katulad niya. Nilagpasan niya si Gusha mula sa likuran at pinangunahan ang daan. Pagkatapos ng ilang pagliko, matagumpay silang nakalabas sa unang pormasayo ng depensa at pumasok sa pangunahing gate ng manor house ng pamilyang Brooks. Siyempre, wala na ang pangunahing gate. Boss, ang ganda naman nitong bahay ng pamilyang Brooks. Bakit hindi natin agawin itong lugar at ibigay kay Chengmin para mapakalma siya? Tanong ng lalaki. Pagpasok pa lang ni Gusha sa kwarto, plano na niyang ibigay ang lugar na ito kay Chengmin. Mas makatuwiran kung pupunta siya rito para mag-freeload sa hinaharap. Nakakatuwang tingnan ang tanawin at kumain ng masasarap na pagkain. Iligtas muna natin si Chengmin. Hindi inaasahan ni Terence na ganito ang iisipin ng lalaking ito. Ang kanyang espiritu ay patuloy na lumalabag sa mga paghihigpit at hinahanap ang kinaroroonan ni Chengmin. Gayunpaman, bago pa niya mahanap si Chengmin, nalaman niya na mahigit 12 ng mga masters mula sa pamilyang Brooks ang nagtipon at nagmamadaling pumunta sa direksyong ito. Sa totoo lang, magkabilang panig ay magkikita na sana sa malaking patio na ito. Boss, ang dami naman ng mga yan, pero puro basura lang sila. Hanapin mo si Kuya Chengmin, at iwan mo na lang itong basura sa akin, Gusha, para linisin. Napansin din ni Gusha ang mga taong ito na lumapit. Medyo nasasabik ang ekspresyon niya. Ang pakikipaglaban ay kasing akit ng pagkain. Kung makakain at makakalaban ng sabay ang isang tao, tiyak na iyon ang pinakamagandang bagay sa mundo. Ang tanging bagay na maaaring maging mas kahanga-hanga kaysa sa sitwasyong ito ay marahil ang magsuot ng napakagandang damit, kumain ng masasarap na pagkain, at makipag-away. Bukod doon, wala nang iba pa. Tumigil si Terence sa paglalakad at sinenyasan si Gusha na tumahimik. Pinanood niya ang 13 lalaki habang papalapit sa kanila. Dalawang kaibigan ko, bakit ninyo pinasok ang mountain gate ng aming pamilya Brooks at dinakip ang manager ng aming restaurant? May nasaktan ba ako sa inyong dalawa? Malungkot ang ekspresyon ng matandang lalaki sa harap, ngunit nagawa pa rin niyang ngumiti at magalang na nagtanong. Sa 13 katao, bukod sa matandang lalaki na nasa tuktok ng maagang yugto ng paghahati ng bundok, mayroon ding isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nasa maagang yugto rin ng paghahati ng bundok.
Ang iba ay pawang mga cultivator sa yugto ng profound at sa bagong yugto ng kaluluwa. Ang ganitong uri ng lakas ay maituturing na disente sa labas, ngunit si Terence ay wala man lang interes na lumaban. Masyado itong mahina. Tanging si Gucio lamang ang makakalaban sa mga kalaban na mystic class, lalo na ang mga baguhan at si profound. Sino si Betoy? Banihag niya ang kapatid kong si Chengmin, ibigay mo siya agad, at maibabalik ko sa iyo ang pandak at matabang matandang lalaking ito. Hanggat bibigyan mo ako ng makatwirang kabayaran, hindi ko na itutuloy ang kasalanan mo. Inilagay ni Terence ang kanyang mga kamay sa likod at tumayo ng tuwid, tiningnan ang mga ito ng walang pakialam, binigyan sila ng pagkakataong mabuhay. Dumilim ang mukha ng matanda at ngumisi siya, kaya pala kayo ang mga kasabwat ng mga labi ng Kushi Manor. Dahil ganoon nga, huwag kayong umalis ngayon. Samahan ninyo ang mga kapatid ninyo. Bago pa siya matapos, gumana na ang porma sayon sa villa, mayroong level 5 trap at kill array sa courtyard. Ang dahilan kung bakit sumugod ang pamilya Brooks dito ay para pigilan sina Terence at Terence dito para magamit nila ang trap at kill array na ito para harapin sila. Bagamat naipakita na ni Terence ang kanyang husay noong pumasok siya sa defensive formation, ang level 5 trap and kill formation na ito ay hindi ordinaryong formation. Hanggat kaya nila siyang hulihin ng ilang segundo, tiyak na mapapanatili ng 13 sa kanila ang 2 sa kanila rito. Noong una, gustong malaman ng matandang lalaki mula sa pamilyang Brooks ang tungkol sa pinagmulan ni Terence, kaya magalang pa rin siya. Ngayong alam na niya na si Terence ang katuwang ni Chengmin, nawala na siya ng gana sa pagpapanggap. Nang ma-activate ang trap at kill array, umatake rin ang 13 masters mula sa pamilyang Brooks. Malamig na ngumiti si Terence. Kung mag-isa lang siya, mahihirapan siyang makahanap ng paraan palabas ng isang level 5 trap at mabilis at ligtas na patayin ang formation, pero dahil nandito ang sumpaman lang na Earth Tier Formation Master na ito, hindi na sulit banggitin ang isang level 5 formation lang. Naghagi si Terence ng ilang normal na array flags kasabay ng pag-activate ng mga Brooks, na nagpaantala sa pag-activate ng level 5 trap at kill formation. Kung mayroon siyang mas mataas na level array flags, magagamit niya pa ang formation na ito para atakihin ang mga Brooks sa gabay ng molditang ito. Sayang at mga normal na formation flag lang na binili ni Terence, kakailanganin niyang humingi ng tulong sa hari ng Junkfield para gumawa ng mga high-level formation flag sa susunod na pumunta siya sa North Island para sa Ghost Speed Wings. Gucia, gawin mo. Sigaw ni Terence habang sumusulong sa mga Brooks. Kailangan niya silang pabagsakin bago gumana ang porma sayon. Akala ni Terence ay makakatulong ang isang bihag, ngunit hindi man lang nagtanong ang mga taong ito kung buhay pa o patay na si Manager Brooks. Tila hindi man lang utot ang pandak at matabang ito sa paningin ng mga nakatataas sa Brooks. 6,018. Narinig ni Gucia ang tawag ni Terence at sumugod din, inihagi si Manager Brooks sa kalaban bilang sandata. Nang maisip kung paano siya nito dinala hanggang dito at hindi man lang ginamit, medyo nakaramdam ng malas si Gucia. Hindi maganda. Hindi pa na-activate ang porma sayon, umatras kayo. Naramdaman ng matandang lalaking nagsalita kanina na may mali. Agad siyang umungol at nanguna para tumalikod at umatras. Gayunpaman, ang tanging nakakasabay sa kanyang bilis ay ang babaeng nasa katanghaliang gulang na nasa maagang yugto ng kaharian ng Hating Bundok. Ang iba pang 11 cultivator ng angkan ng Brooks na nasa yugtong profound at sa orihinal na yugtong sanggol ay sumugod na. Huli na para umatras kahit na gusto pa nila. Hindi man lang gumamit sina Terence at Gucia ng kahit anong malalim na martial arts. Sa isang simpleng suntok at sipa lang, natalo nila ang lahat ng 11 profound stage master sa isang kisap mata. Kasama ang manager na si Brooks, 12 tao ang nakahandusay sa patio, wala ni isa ang buhay. Hindi na kailangang maging magalang pa si Terence, dahil ang sinabi niya ay parang, mga nakaligtas sa villa ng Kushi. Ang pamilya Brooks ay tuluyang mawawala pagkatapos ng araw na ito. Ang natitirang matandang lalaki at ang babaeng nasa katanghaliang gulang mula sa pamilyang Brooks ay nakaramdam ng panlalamig ng kanilang mga katawan. Alam na alam nila ang kanilang sariling mga kakayahan. Kung gusto nilang patayin ang 12 masters ng profound at orihinal na yugto ng sanggol, kakailanganin nilang gamitin kahit papaano ang kanilang mga kasanayan sa martial arts.
Mangangailangan ito ng maraming pagsisikap at pagsisikap. Hindi nila ito magagawa ng kasing dali ni Terence at Gusha. Sa madaling salita, ang pananatili nilang dalawa rito ay malamang para lang mas seryosohin ang kabilang panig. Ang bilis ng kanilang pagkamatay ay hindi dapat mas mabagal kaysa sa 12 miyembro ng angkan. Dahil sa realisasyong ito, lalo pang pinag-ibayo ng dalawa ang kanilang puwersa ng buhay. Wala silang pakialam kahit na mag-iwan ito ng malaking nakatagong panganib. Ngayon, hanggat makakatakas sila mula sa patio na ito, maaaring mailigtas nila ang kanilang mga buhay. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, ang dalawang Panginoong Brooks ay nahulog sa kalaliman ng kawalan ng pag-asa. Si Terence ay lumitaw na sa harap nila na parang isang multo, nakatingin sa kanila ng may mapangutsyang ekspresyon. Nakapagdesisyon na ang matanda at ginamit ang pinakamalakas niyang kasanayan sa pakikipaglaban, sinusubukang pilitin si Terence na umatras. Kailangan niyang magbukas ng daan para makatakas kahit ano paman. Natakot ang babaeng nasa katanghaliang gulang, ngunit pagkatapos ng ilang sandali ng pag-aatubili, mabilis siyang nakipagtulungan sa atake ng matanda. Nakalimutan niyo na bang nandito pa ako? Paano niyo nagagawang hanapin ang amo ko para makipag-away? Biglang sumulpot si Gusha sa pagitan nilang dalawa. Marahang tumawa siya at ibinuka ang kanyang mga kamay. Para bang nahulog sa isang kuweba ng yelo ang dalawang mula sa pamilyang Brooks. Nakakagulat ang bilis ni Terence at Gusha. Kahit gusto pa nilang makatakas, hindi pa rin nila kayang malampasan ang dalawa. Ang tanging paraan para mabuhay ay patayin muna ang isa sa kanila at saka harapin ang isa pa. Nagbago ng direksyon ang atake ng matanda at naging target nito si Gusha. Sa kabilang banda, hindi maintindihan ng babaeng nasa katanghaliang gulang ang kanyang intensyon sa unang sandali. Iniwasan niya ang palad ni Gusha at patuloy na inatake si Terence. Gumuhit ng bilog ang nakaunat na mga kamay ni Gusha at gumabay. Agad na nawala ng katumpakan ang mga atake ng dalawang tao. Hindi sinasadyang nahila sila ng isang di nakikitang puwersa at nagbanggaan sa ere. Nakatayo si Terence sa harap nila, hindi gumagalaw. Hindi siya naapektuhan ng mga shockwave mula sa mga atake. Matapos harapin ni Gusha ang mga atake, madali niyang nakontrol ang dalawa, tig-isa sa bawat kamay. Boss, papatayin ba natin ang dalawang ito? Hinawakan ni Gusha ang dalawa sa leeg at dali-daling dinala sila kay Terence. Kung hindi lang dahil sa emergency treatment ni Chengmin, matagal na sana silang naharap ng lalaking ito. Kontento na si Terence sa katotohanang hindi niya pinatagal ang mga bagay-bagay. Nasaan sina Batoy at Chengmin? Kung sasabihin mo sa akin, hahayaan kong mabuhay ang mga babae at bata ng pamilyang Brooks. Kung hindi, malipol ang pamilyang Brooks. Malamig at walang pakiramdam ang mukha ni Terence. Hindi niya intensyong patayin ang matanda at mahihina, ngunit sapat na ito para takutin ang dalawa. Gaya ng inaasahan, biglang nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki at ng babaeng nasa katanghaliang gulang. Sinamantala ni Gusha ang pagkakataong ito para bahagyang luwagan ang pagkakahawak niya, at hinayaan silang mag-usap. Hindi mo magagawa to. Ito ang North Island. Hindi kailanman papayag ang law enforcement hall na lipulin ang isang buong pamilya. Nang makahinga ng malalim ang matanda, agad siyang sumigaw ng malakas. Pero hindi ito ang sagot na gustong marinig ni Terence. Isang palad ang dumapo sa mukha ng matanda na may malinaw na tunog. Hindi gumamit si Terence ng anumang purong chi, ngunit ang kanyang normal na lakas ay nagpalipad sa dalawa sa mga ngipin ng matanda, at mabilis na namaga ang kalahati ng kanyang mukha. May hangganan ang pasensya ko. Huwag mo akong pagsalitaan ng kalokohan. Binawi ni Terence ang kamay niya at humarap sa babaeng nasa katanghaliang gulang na may malamig na mga mata. Sabihin mo sa akin. Kung hindi, ang pamilya Brooks ang susunod na nayon sa bundok ng Kushi. Hindi napigilan ng babaeng nasa katanghaliang gulang ang panginginig at mabilis na sinabi, ang nangyari sa Kushi Manor ay walang kinalaman sa aming angkan ng Brooks. Hindi mo maaaring ilabas ang iyong galit sa angkan ng Brooks. Naningkit ang mga mata ni Terence, ang kanyang titig ay parang mga karayom na tumutusok sa puso ng babae. Noon lang niya naalala na hindi pala nito sinagot ang tanong ni Terence.
Hindi siya sinampal sa mukha tulad ng ginawa ng matanda, marahil dahil hindi pa siya sanay manakit ng babae, ngunit ang ganitong uri ng pagtrato ay malinaw na hindi magtatagal. Hindi bumalik si Betoy sa pamilyang Brooks. Nagpadala lang siya ng mensahe na nagsasabing nahuli niya ang isdang nakatakas sa lambat mula sa Kushi Manor. Sayang lang ang oras mo kung gusto mong mahanap ang taong hinahanap mo rito. Kaya nga tinanong ka ng amo ko kung saan dinala ng halimaw na yan na parang si Brooks Ching ang kapatid ko. Kapag nagsalita ka pa ng isa pang kalokohan, naniniwala ka ba na direktang pupunitin ka ng Panginoong ito? Galit na sigaw ni Gusha at ginamit ang ulo ng matanda para hampasin ang ulo ng babaeng nasa katanghaliang gulang. Pareho silang selyado ang kanilang cultivation at ang kanilang mga katawan ay mas malakas lamang kaysa sa mga ordinaryong tao. Matapos tamaan ni Gusha, agad silang nahilo at halos mahimatay. Gusha, mag-ingat ka. Kailangan mo pa magtanong. Hindi alam ni Terence kung tatawa o iiyak, buti na lang at nagpipigil ang lalaki, kung hindi ay saysabog na ang mga ulo nila. Nahihiyang tumawa si Gusha. Mabilis niyang inalog ang kanyang mga braso ng ilang beses para magising silang dalawa sa lalong madaling panahon. Wala akong oras para makipag-usap ng palihim sayo. Hindi ang susunod na pangungusap ang sagot na gusto ko. Malilipol ang pamilya Brooks, at hahalugugin ko ang mga kaluluwa ninyo. Malamig na naman ang tono ni Terence habang itinuturo ang noo ng babaeng nasa katanghaliang gulang. Hindi niya pinakawalan ang kapangyarihan ng kanyang essence spirit, ngunit nararamdaman na ng babae na malapit nang umalis ang kanyang essence spirit sa kanyang katawan. Isa ba talaga itong pamamaraan ng paghahanap ng kaluluwa? Hindi maliit na bagay ang pagkagulat ng babaeng nasa katanghaliang gulang, kakatapos lang niya lang matuto tungkol sa spirit sense cultivation at hindi pa niya alam ang mga pangunahing kaalaman. Hindi niya masabi ang pagkakaiba ng Soul Search at Essence Devour, at ang Essence Devour ni Terence ay mas mataas ang antas at mas malakas kaysa sa Soul Search, kaya hindi na niya ginamit ang Derived Soul Search, nakakatakot lang din naman, at mas halata ang epekto ng Essence Devour. 6,019. Dinala ni Betoy ang taong nahuli nila sa pamilyang Lee. Wala talaga itong kinalaman sa pamilyang Brooks. Kagagawan ito ni Betoy. Pakawalan mo na kami. Pawis na pawis ang babaeng nasa katanghaliang gulang at nanginginig ang kanyang mga labi, ngunit hindi siya nang ahas na magkamali kahit isa. Hindi naniniwala si Terence na wala itong kinalaman sa bahay ni Brooks, hindi niya sasabihin na sila ang mga nakaligtas sa Kushi Villa kung wala naman talaga itong kinalaman sa kanila. Noong minasacre nila ang Kushi Villa, kahit hindi ang Brooks clan ang pangunahing salarin, kasabwat pa rin sila. Aling pamilya Lee? Nasaan sila? Kumunat ang noo ni Terence. Dalawang magkasunod na lugar na ang napuntahan niya, pero hindi pa rin niya mahanap si Chengmin. Marami na siyang nasayang na oras, at mahirap garantyahan kanyang kaligtasan kung magpapatuloy ito. Ang pamilya ng konseho ng mga nakatatanda sa North Island, Shuj. Ang manor house ng pamilyang Lee ay nasa kanlurang bahagi ng North Island. Makikita mo iyon kung pupunta ka sa direksyong iyon. Hindi nang ahas na magantala ang babaeng nasa katanghaliang gulang. Mabilis niyang tinapos ang kanyang mga salita at tumingin kay Terence nang hindi mapakali, umaasang makakapunta ito sa bahay ni Lee at magdulot ng gulo, at palayain ang mga Brooks. Gusha, pilayin mo ang matandang lalaking iyon at dalhin ang babaeng ito sa pamilyang Lee. Walang oras na dapat sayangin si Terence, kailangan niyang alisin ang pamilyang Brooks, ngunit hindi naman ito malaking bagay kumpara kay Chengmin. Ipapaubaya na niya sa kanya ang pagpapasya kung ano ang gagawin pagkatapos niyang iligtas ang taong pinag-uusapan. Sa anumang kaso, ang mga piling tao ng pamilyang Brooks ay tuluyan ng nalipol, kaya hindi mahalaga kung naharap sila ng mas maaga o mas huli. Pumayag si Gusha at walang pag-aalinlangang sinira ang cultivation ng matanda. Pagkatapos ay binuhat niya ang babaeng nasa katanghaliang gulang at lumipad patungong kanluran ng isla. Sabihin mo nga sa akin ang sitwasyon ng pamilyang Lee. Hiniranggan ng purong chi ni Terence ang hangin sa harap niya habang lumingon siya para tingnan ang babaeng nasa katanghaliang gulang na nasa kamay ni Gusha. Isinama niya ito upang makakuha siya ng ilang impormasyon bago pa man sila makarating sa pamilyang Lee. Sa pamamagitan lamang ng pagkilala sa iyong sarili at sa iyong kaaway ay maaari kang manalo sa 100 labanan.
Medyo malalim ang tubig sa North Island, at ayaw ni Terence na malaman ang tungkol sa kaaway. Wala itong maitutulong sa kanya sa pagliligtas kay Chengmin. Tinanggap na ng babaeng nasa katanghaliang gulang ang kanyang kapalaran at nakikipagtulungang sumagot, ang pamilyang Lee ay isang bagong pamilya na umusbong sa nakalipas na 10 taon. Ang pinakamakapangyarihan ay ang pinuno ng pamilya, si Shuj. Sinasabing nasa ganap na antas na siya ng pagkahati ng bundok at maging ng unang yugto ng pagkahati ng lupa. Isa siya sa pinakamakapangyarihang miyembro ng Elder Council ng North Island. Nakahinga ng maluwag si Terence. Kayang-kaya ni Gucio na harapin si Chengmin kung ganito lang ang antas ng kanyang lakas. Tila hindi naman pala ganoon kahirap iligtas si Chengmin gaya ng inaakala niya. Sa partikular, ang pamilyang Lee ay isa lamang bagong umuusbong na pamilya na kulang sa malalim na pinagmulan. Kung wala ang isang matandang halimaw na nasa yugto ng paghahati ng dagat na kinakailangan para sa isang sinaunang pamilya, hindi talaga sila nakakatakot. Si Shuj na ito ang utak sa likod ng kaso ng massacre sa Villa sa Kushi. Maraming tao ang nakakaalam nito, ngunit lahat ay may pahiwatig lamang. Napag-uusapan natin, si Shuj ay ampon na anak ng amo ng Kushi Manor. Hindi pa siya nomaltrato noon, ngunit sa hindi malamang dahilan, nagdala pa siya ng mga tao para sirain ang manor. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang ay lubos na nakikipagtulungan at sinabi kay Terence ang lahat ng mga sekreto, marahil ay umaasang mapapasigla si Terence sa ganitong saloobin at mabuhay siya. Tunay ngang walang utang na loob at kasuklam-suklam na kontrabida si Shuj. Nabalitaan kong nakababata siya ng ginang ng manor sa bundok. Dahil bumagsak ang kayamanan ng kanyang pamilya, humanap siya ng kanlungan sa ginang ng manor, kaya inampon siya at itinuring na parang sarili niyang anak. Sino ang mag-aakala na sa huli ay dadanas siya ng ganito kalunos-lunos na kapahamakan? Sabi ng babaeng nasa katanghaliang gulang habang sumusulyap kay Terence, habang bumubuntong hininga. Biglang naunawaan ni Terence na ang orihinal na pangalan ni Chengmin ay Jerick, at ang kanyang kaaway ay si Shuj. Bakit niya binago ang kanyang apelyido sa Lee? Hindi dahil gusto niyang maalala ang kanyang kaaway, kundi dahil ang apelyido ng kanyang ina ay Lee. Ganito na ba kalakas ang Shuj mahigit 10 taon na ang nakalilipas? Biglang naisip ni Terence ang problemang ito. Kung si Shuj ay nasa yugto na ng kanyang pagbubukas ng bundok, hindi magiging mahirap na palihim na palitan ang ama ni Chengmin bilang Master of the Mountain Villa. Bakit kailangan pang lumikha ng iskandalo sa pagpatay sa pamilya ng kanyang tagapagtaguyod? Bahagyang natigilan ng babaeng nasa katanghaliang gulang. Malayong-malayo ang tunay niyang edad sa pagiging nasa katanghaliang gulang. Nasa katanghaliang gulang na nga lang siya nang kaya niyang pabagalin ang pagtanda, kaya marami talaga siyang alam tungkol sa mga bagay na nangyari mahigit 10 o 20 taon na ang nakalilipas. Halimbawa, bago pa man nalipol ang Kushi Manor, nagkataon lang na alam niya kung ano ang lakas ni Shuj. Sa katunayan, si Shuj ay isang taong walang kwenta noong panahong iyon, at ang lakas nito ay malayong maihahambing sa kanya. Nagkataon lang nakilala niya si Shuj, kaya hindi na kailangang banggitin pa. Gayunpaman, sa loob ng maikli 10 taon, si Shuj ay naging isang langgam na tanging inaasahan lamang niya ay naging isang eksperto na dapat niyang handgun. Kung iisiping mabuti, medyo hindi ka panipaniwala. Noong panahong iyon, si Shuj ay nasa maagang yugto pa lamang ng nascent soul. Isa lamang siyang medyo mahuhusay na binata. Hindi man lang siya karapat-dapat banggitin kung ikukumpara sa akin na nasa tugatog ng huling yugto ng Profound. Kahit sa Villa ng Kushi, hindi siya isang partikular na makapangyarihang eksperto. Hindi ko lang inaasahan na aakyat siya sa langit ng sabay-sabay. Natatakot ako na baka nagkaroon siya ng isang uri ng hindi inaasahang engkwentro. Biglang bumilis ang tibok ng puso ng babaeng nasa katanghaliang gulang. Ito kaya ang dahilan kung bakit nilipol ni Shuj ang buong Kushi Manor. Bakit hindi niya naisip ito noon? Hindi niya sana naisip ang posibilidad na ito kung hindi nagtanong si Terence. Sa kabilang banda, iba si Terence. Pakiramdam niya ay may mali sa unang tingin. Ang biglaang paglakas ni Shuj ay malamang na direktang may kaugnayan sa kaso ng Kushi Villa. Sa ilalim ng normal na mga pangyayari, imposibleng mapalakas ng ganito kabilis ang isang tao, lalo na pagkatapos maabot ang yugto ng Profound.
Mula sa bagong silang na kaluluwa, si Shuj ay naging nasa hiteng lupa na pangunahing yugto sa loob ng 10 hanggang 20 taon. Kung ikukumpara kay Terence, siya ay kasing bagal ng kuhol, ngunit kung ikukumpara sa babaeng nasa katanghaliang gulang na ito, malinaw kung gaano kakilakilabot ang bilis ng lalaking ito. Ang babaeng nasa katanghaliang gulang na ito ay nasa tugatog na ng huling yugto ng Profound noong panahong iyon. Inabot siya ng halos 20 taon bago nakarating sa unang yugto ng paghati ng bundok. Bagamat hindi maituturing na mabilis ang kanyang bilis, tiyak na hindi rin ito mabagal. Huwag mong sabihing hindi mo pa naririnig ang dahilan sa likod ng pagkawasak ng Kushi Manor. Huwag mong sabihin na walang kinalaman ang pamilya Brooks mo sa bagay na iyan. Sumulyap si Terence sa babaeng nasa katanghaliang gulang. Kung walang kinalaman ang bahay Brooks dito, hindi sana sila magiging aktibo sa pagtulong kay Shuj na mahuli si Chengmin. Umiling ang babaeng nasa katanghaliang gulang habang nakangiti ng mapait. Alam niyang kahit ano pa ang sabihin niya, imposibleng makawala siya sa pagkakasangkot ng pamilyang Brooks, kaya inamin na lang niya, tama, nakibahagi nga ang pamilyang Brooks sa massacre sa Kushi Manor, pero masasabi kong nakatanggap lang kami ng alok na hindi namin matatanggihan at ipinadala namin ang aming mga piling tao para selyuhan ang mga ruta ng pagtakas sa Kushi Manor, pero hindi kami nakibahagi sa massacre. Kaya hindi ko talaga maintindihan ang totoong kwento. Sino ang kumuha sa iyo? Hindi naman siguro si Shuj yan, di ba? Malamig na ngumiti si Terence. Noon, malamang ay hindi kayang mag-alok si Shuj ng presyong hindi kayang tanggihan ng House Brooks. Kung ganoon nga, may iba pa kayang nasa likod ni Shuj. 6,020. Gayunpaman, si Shuj nga ang nakakuha ng pinakamalaking benepisyo. Hindi lamang mabilis na sumikat ang kanyang lakas, kundi naging isang makapangyarihang tao rin siya sa North Island. Tila malalaman lamang ang katotohanan pagkatapos niyang makilala ang walang utang na loob na ito. Hindi si Shuj yun, isa itong napakalakas na lalaking nakamaskara. Hindi pa rin natin alam kung sino ang lalaking nakamaskara na ito. Walang magawa ang babaeng nasa katanghaliang gulang, hindi niya talaga alam kung sino ang taong iyon, o sasabihin niya kay Terence ang totoo kapalit ng pabor nito. Ang buhay niya ngayon ay nakasalalay na sa kanyang pagganap. Kumunat ang noo ni Terence. Ang unang taong naisip niya ay ang sentro. Ang ganitong paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay, na may patong-patong na kontrol at pagsulong, ay talagang may lasa ng sentro. Nangyari ang kaso ng Kushi Villa 18 o 19 na taon na ang nakalilipas, maaari kayang nakapagtayo na ng kanilang base ang Central Chamber of Commerce sa Sky-class Island. Gayunpaman, posible rin na, ayon sa panahon ng kanyang master, ang Central Chamber of Commerce ay matagal nang umiiral, ngunit ngayon lang ito umusbong. Boss, malapit na tayo sa kanlurang bahagi ng North Island. Nasa Mountain Villa kaya ang pamilya Lee. Putol ni Gusyo sa usapan ni na Terence at ng babaeng nasa katanghaliang gulang, sabay turo sa isang malaking gusali sa burol. Tama, iyan ang manor ng pamilyang Lee. Dalawang senior, dahil sa pagiging matulungin ng junior na ito at sinabi sa iyo ang lahat ng alam ko, maaari mo bang iligtas ang buhay ng junior na ito? Pagkumpirma ng babaeng nasa katanghaliang gulang at maingat na tiningnan si Terence, umaasang magiging mabait ito para palayain siya. Boss, dapat ba natin siyang patayin o pilayin? Tanong ni Gusyo sa opinyon ni Terence, ngunit wala itong balak na pakawalan ang babae. Para sa kanya, ang hindi pagpatay sa kanya ay pagpapakita na ng pagiging mapagbigay. Una, isasara ko ang kanyang cultivation base at itatapon siya sa isang tagong lugar malapit. Pag-uusapan natin ang iba pang mga bagay pagkatapos nating iligtas si Chengmin. Walang ugali si Terence na pumatay ng mga babae, at napaka-kooperatiba niya. Medyo hindi makatwira na patayin o pilayin lang siya, kaya nagpasya siyang isantabi na lang ito at hintayin si Chengmin na magdesisyon kung paano ito haharapin. Hindi tumutol si Gusyo sa desisyon ni Terence. Tinatakan niya ang cultivation ng babae at iniwan ito sa isang tagong lugar. Naghagi si Terence ng ilang mga normal na watawat ng formasayon at nagtayo ng pinakasimpleng level 1 stealth formation, kung sakaling may mga mababanges na hayop na lumabas at kainin siya. Tutal, isa siyang opening sect master, nakakalungkot kung mamamatay siya ng ganito.
Pagkatapos noon, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay patungo sa villa ng pamilyang Lee. Ang espiritu ni Terence ang unang bumalot sa buong villa, tinakpan ito. Mayroon talaga silang level 7 defensive formation. Hindi talaga simple ang pamilyang Lee na ito. Medyo nagulat si Terence, ang level 7 formation ay Earth class, ibang-iba sa level 6 formation. Matagal na siyang nasa Sky class island, at bihira siyang makakita ng pormasayo ng Earth class. Karamihan sa kanila ay Mystic o kahit Golden class, at hindi siya makakapasok kung wala siyang ganoong klase. Boss, hindi ko maskan ang aking divine sense, hindi ko masisira ang restriction ng manor na ito. Sinubukan ito ni Gushio ngunit wala na siyang nagawa kundi sumuko na lamang sa ideya na tuloy na magsaliksik gamit ang kanyang divine consciousness. Hindi mahalaga, lalaban lang tayo para makapasok. Ngayon, pwede ka nang kumilos, huwag mo lang bitawan ang bola. Bahagyang ngumiti si Terence. Masyadong mahirap para sa kanya ang isang level 7 defense formation, pero hindi iyon mahalaga para sa isang Earth class formation master. Hindi mahirap makapasok sa villa ng pamilya Lee. Napakahusay. Kanina ko pa hinihintay na sabihin mo iyan, boss. Nagliliwanag ang mukha ni Gushia. Itinaas niya ang kanyang mga manggas at handang lumaban. Habang nag-uusap sila, nakarating silang dalawa sa gate ng bundok sa ibaba ng villa at hinarang ng dalawang gwardya ng pamilya Lee. Pribadong pag-aari ito. Kung wala kayong sasabihin, umalis kayo agad. Kung hindi, kayo ang mananagot sa kahihinatnan. Nang makita silang dalawa, lumapit ang isa sa kanila para pigilan sila, marahil dahil hindi pamilyar sa kanya sina Terence at Gushia. Tumingin si Gushia kay Terence, hindi sigurado kung makakakilos na ito ngayon. Bahagyang umiling si Terence. Kailangan niya munang makasiguro, hindi niya maaaring basta-basta pakinggan ang panig ng babaeng nasa katanghaliang gulang. Kung hindi ang mga bagay-bagay ay gaya ng inaakala niya, wala siyang silbi. Mula kami sa pamilyang Brooks ng Loxia Hill. May dinala si Deacon Betoy dito ngayon lang. Madali ba para sa amin na makilala siya? Ngumiti si Terence at magalang na ikinuyom ang kanyang mga kamao. Kailangan lang niyang kumpirmahin na nandito si Betoy, at natural lang na naroon din si Chengmin. Nang marinig na taga-House Brooks si Terence, medyo kumalma ang ekspresyon ng dalawang gwardya. Tumango ang nagsalita kanina, kaibigan ko pala siya mula sa pamilya Brooks. Pinapanto lang siya ni Betoy sandali. Kung walang importante, pwede kayong maghintay dito. Dapat makita nyo siya lalabas mamaya. Mayabang na ikinumpas ng lalaki ang kanyang kamay, wala siyang balak na iparating ang mensahe kina Terence at Gushia. Halata sa kanyang paningin na ang mga normal na tao sa pamilyang Brooks ay hindi karapat-dapat banggitin, bukod pa sa narito siya para hanapin si Betoy. Sapat na para kina Terence at Gushia ang maghintay sa pinto. Pasensya na, may importante kaming gagawin, at hindi na kami makapaghintay. Bahagyang ngumiti si Terence, at naintindihan ito ni Gushia. Parang multo siyang lumipat mula sa likuran ni Terence papunta sa harap ng dalawa at sumuntok. Sumabog ang marahas na tunay na chi. Bagamat hindi ito direktang pag-atake sa kanilang dalawa, tinangay pa rin nito ang dalawang gwardya pataas. Sa wakas, tumama sila sa mga hagdang bato sa harap ng gate ng bundok, dumura ng dugo, at nawalan ng malay. Boss, kailangan ba nating patayin ang isang mahinang tao na yan? Lumingon si Gushia kay Terence. Wala naman talaga siyang pakialam sa pagpatay ng tao, pero nag-aalala siya na baka hindi matuwa si Terence pagkatapos niya itong patayin. Dahil hindi naman sila ang nagkukusang umatake sa atin, at hindi rin naman sila banta, hayaan na muna natin silang buhay. Hihintayin muna natin si Chengmin na magdesisyon kung dapat ba natin silang patayin o hindi, casual na sagot ni Terence bago pumasok sa villa. Sa asensya, si Terence ay hindi isang taong uhaw sa dugo. Maliban na lang kung ang isang kaaway ang nagbabanta sa kanya o sa mga taong nakapaligid sa kanya, hindi siya magdadalawang isip na patayin sila. Ang villa ng pamilya Lee ay kaaway ni Chengmin, at maaaring pumunta si Terence at iligtas sila, ngunit kung paano niya gustong maghiganti ay nasa kay Chengmin pa rin ang pagpapasya. Naiintindihan ko. Boss, ako na ang manggana. Alam na ni Gushia ang sitwasyon. Agad siyang humakbang paarap.
Ang mga hindi nagbanta at hindi nagkusa na umatake ay maaaring magligtas ng kanilang buhay. Sa kabaligtaran, sila ay mga target na maaaring patayin. Inabot ni Terence si Gusha at Hinayla pabalik, kung pupunta ka sa unahan, paano kung paganahin ng manor house ng angkan ng Liang Formation? Manatili ka lang sa tabi ko ng masunurin. Karaniwan, walang pamilya ang palaging makakapag-activate ng kanilang mga depensibong porma sayon. I-activate lamang nila ito kapag sila ay inaatake, kaya't makapasok sina Terence at Gusha sa gate ng walang anumang sagabal. Gayunpaman, na-trigger na nila ang alarma at malamang na malapit nang ma-activate ang porma sayon. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.